Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon. Post ni Ed Alonan, pahayag ni VP Sara tungkol sa umiinit na bangayan ng magkapatid na Marcos, Presidente at ang Senator Amy. Una, nagsalita si Senator Amy, siniwalat niya ang kalagayan ng kanyang kapatid na gumagamit sa pulburon. At nung tanugin ng media si Pangulo, anong masasabi niya doon? Sabi niya, "The lady that you saw on TV is not my sister." Hindi ko kapatid yan. We are worried about her. Parang sinasabi na may diferensya sa pag-iisip si Senator Amy. Ganon ang dating sa akin eh. Yung iba na yan, hindi yan ang tunay kong kapatid. Ano bang nangyayari sa kanya? I hope she feels better now. Hindi niya sinagot yung issue eh. Again, pasalamat tayo kay Miss Kat Domingo. Yun ba yung reporter ng ABS? Siya ang nagtanong eh. Oh. Kanino kami mas maniniwala? Yung kay Senator Amy o sa'yo? That's the, ang question din, yung paggamit niya ng Coco, pulburon, sabi niya, hindi ko kapatid yan. Malayo yung sagot. Sumagot naman si Senator Amy, "Bongbong, ako ito, kapatid mo ito, patunayan mong mali ako." Anong ibig sabihin nun? Ang pagkaintindi ko, magpa-testing ka sa buhok. Yun lang, para mapatunayan mong mali ako. Ang galing ng banat ni Senator Amy, simple lang eh. Patunayan mong mali ako. And then tumahimik na. Ito, nagsalita si VP Sara. Ito, na-post. "Nakita ko na. Sinabi niya na hindi siya yan. Ibang Amy yan." Anong ibig niya sabihin? Hindi si Amy yun. Posibleng hindi si Amy yun. Na in front of how many hundred thousands of Filipinos sa Luneta plus millions nanonood. Hindi si Amy yun. AI. And sa tingin ko it fits the profile of a pulburon addictos. Pulburon addictos na ginagaslight. Ano bang ibig sabihin ng ginagaslight? Sinisira. Ginagaslight iyong mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinabi ng mahal na sa buhay, may problema ka, ading. Sasabihin nila na, wala akong problema. Ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a pulburon addictos. Ginagaslight nila yung mga nagmamalasakit sa kanila. So, klaro, kinampihan ni VP Sara ang kanyang BFF. Siyempre, matagal na silang magkaibigan eh. Kaya, sa totoo lang nung una kong marinig si Senator Amy na sinabi niya na ganun palang kalagayan ng kapatid niya, gumagamit ng coke, pulburon, galit ako eh. Sabi ko, ano ba yan, Manang Amy, Senator? Pinahamak mo ang bansa. Umiiyak ako eh. Nagkakaproblema tayo ngayon dahil kay Senator Amy. And then, pagdating sa parte ng speech na humihingi siya ng tawad. And I can feel her sincerity. Nagsising-sisi siya. Bakit pa niya nireto si BBM kay Mayor Sara? At humingi siya ng kapatawaran. Then, yun. Nawala yung aking galit sa kanya. At napalitan ng paghanga. Kasi napakahirap yung ginawa ni Senator Amy na yun. Binalansi niya. Ano yan? Pamilya muna o bayan? Ganun eh. Di ba? Sinasabi natin nung una, blood is thicker than water. Hindi yan traidorin ni Senator Amy. Kapatid niya yan. Talagang tatabunan niya yan. So nawala yung ganong akusasyon natin nung magsalita siya sa Luneta. Ito naman si Senator Lacson na I don't know kung anong pinagbabasi niya. Hindi yan maka-Pilipino eh.
Huwag mong sirain ang kapatid mo sa publiko. Well, tama yon kung ordinaryong kapatid, kung ordinaryong pamilya. Ang kapatid, presidente ng Pilipinas. Nasa kanyang kamay, buhay ng 120 million Pilipinos. Kaya sinagot siya ni Attorney Arnedo Valera, isang PhilAm lawyer, na si Lacson ang hindi maka-Pilipino. Kasi ang tunay na values ng Pilipino is bayan muna bago pamilya. Ganon ang ginawa ni Senator Amy. Balik tayo sa issue. So, kinampihan, naniwala si BP Sara kay Senator Amy. At I don't know kung hanggang kailan itong issue na ito, kailan matuldukan. Yung mga narinig ko si Professor Winnie Munsud nung tinanong siya ni Corina, Karen Davila ba yun? Tungkol sa issue ng paggamit ng coke pulveron. Sabi niya, ang tagal ng balita na yan. Noon pa. Ngayon, na-confirm lang. So, ibig sabihin, sa pagkaintindi ko, opinion ko, naniniwala si Professor Winnie Munsud sa mga balibalita noon na usap-usapan na gumagamit talaga siya. Halos magkasing edad kami ni BBM. 66 ako, siya 68. So, lumaki kami ng Yun na rin yung nababalitaan ko noon. Ex-Senator Nikki Cositing, sabi niya, mga party boys yan. Talagang gumagamit yan dahil mga anak mayaman yan. Sino pa? Tatay Digong. Huwag niyo akong sisihin pagdating ng panahon. Sinabihan ko na kayo, gumagamit yan. Sige lang, boto nyo. Matigas ang ating ulo. Ibinuto pa rin natin. Hindi tayo naniwala kay Tatay Digong. Kaya kasalanan din natin. Bumoto sa kanya. Kaya magtiis na lang po tayo. Ako kanya-kanya tayong pananaw. Mag-agwanta, mag-utong, Bisaya yon. Magtiis hanggang 2028 dahil ibinoto natin siya. Hindi yan aalis sa pwesto. Nagsabi na siya, I will never leave this office until I fix the problem. Ano yung problem? Yung korupsyon. I don't know paano niya ma-fix ang problema. Nasabi naman ni ex-congressman Defensor, how can this be fixed or solved if the president himself is the mastermind? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para para makapaggawa sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang balay ni Kuya sa tagaan na Mugiro, so mag-atop na siya. Siya nang gitangtang ang ilang mga atop nga silupin lang. Mga silupin lang, so kuwao na. O, pilagid ka tuig nga ang ilang balay, inaan lang ang itsura o. Mga silupin lang. Ano ni ang ilang kahintang o, makita gid nato nga lisod gid kayo ang ilang pagtuig. O, nagatulog na gani ang mga tubig, kaya naputok lagi sa silupin. So mga gabok na gid kaayo ang silupin oh. Ang mga tubig oh. So ang inyong gabuhaton ani Nicole kada naamoy makita nga silupin inyong iatop. Oo, ana na. Iatop then mulagi magulan ay. Magulan ga maputos gyapon. Dapat digira ni kilit sana bungtag ko na lang gay ni kitas. Silupin. Ilang mga kusina. Sarang tangon ang atop pero ang tubig oh. Atop nga silupin lang. Karon naman sa pagtanggal maga-atop na po si Angkol. Ay nakuha naman tong iyang atop na mga silupin lang.
ug karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Uncle. So maayo na gyud nga tan-awon oh. So maayo na gyud. Salamat sa nagtabang sa sin o salamat sa Ginoo nga siya ginagatag sa amo o nagiya sa nagatag sa sin. Nga wala na ito nga mong gikuan ni silupin. Umayo na. Oo. Di ko kayo pasalamat sa nagtabang sa amo na si Ginoo. Salamat kayo ko. Umayo na gyud ang atop ni Uncle karon.